Yung iba po nasa swimming pa po, yung iba nalangoy pa po. Pero tayo po ay napagpala ba sa ating praise and worship ngayong gabi? Amen po. No? So kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, no matter what happens, we will still rejoice in the Lord. Amen po. Amen. So punta po tayo sa ating text for this evening, matatagpuan sa Acts 2, Acts chapter 2, verses 38 to 41. Sige. Sabi doon, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord called." With many others words, he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Hanggang doon lang po tayo. Sige po. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So, kung matatandaan po natin ang Acts 2, the day of Pentecost, ito po yung day kung saan umalis na si Jesus Christ at ang disciples na naiwan, sila ay nag-aantay sa advocate na prinamis ni Lord Jesus Christ sa kanila nung sila yung huling nag-usap. So, inaantay nila, sila ay nasa upper room, at saktong-sakto, ito ay Day of Pentecost, 50 days after the Passover. Ito ay isang big celebration, so maraming tao from Jerusalem, from other countries, sila ay nagpupunta para mag-celebrate ng feast na ito dito dun sa place kung nasan po sila. So, ayun po. So this is a very important event sa ating mga Kristiyano dahil ito yung time na nabuo yung church. Ito yung time na nagkaroon ng first church in the Bible. Ito yung time ng birth of the Christian churches. And ito rin yung time na bumaba ang Holy Spirit. Nag-descend ang Holy Spirit sa mga apostles. Napuspos sila lahat. Lahat na nag-aantay, lahat ng disciples, sila ay napuspos doon. And they were enabled to speak in tongues, to speak in different languages. Nagtaka yung mga tao na nandoon. So, nakita nila yung mga disipulo kung ano-ano yung mga lengguwahe na kanilang mga sinasabi. Maring yung iba, lengguwahe ko yun, naririnig ko yung lengguwahe ko. Paano nila nalalaman sila ay mga Hudyo? Yung iba, na-amazed, yung iba ay nang insulto sa kanila. That's why, si Peter, ginawa niya, tumayo siya at in-address niya sa crowd. Siya ay nag-start ng preach. Siya ay nag-preach ng the resurrection of Jesus Christ and the deity of Jesus Christ. Siya ay preach boldly ng gospel. Tandaan po natin, ito yung time na pag ikaw ay nag-preach, nag-preach na parang si Jesus Christ or ikaw ay affiliated kay Jesus Christ. The last time na meron nag-preach dito ay siya ay na-crucify. So dapat natatakot rin yung mga disciples kasi kaka-crucify lang kay Jesus Christ. But then He resurrected and then He left. And now meron ng advocate na nagbigay sa kanya ng power to preach the gospel. So si Peter po, kinausap niya yung mga tao na nandoon, mga nagtataka. Huwag kayong magtaka. Ako ay nandito para i-testify kung sino si Jesus Christ, sino yung aking tinutukoy na Lord and Savior na namatay at nabuhay muli. And moved by the Spirit, ang message na preach ni Peter ay pumasok, nag-penetrate sa puso ng mga tao nandoon. Gentiles or Jew. Ito ay inaccept nila, tinanggap nila sa kanilang puso. Sila ay na-convict by the Holy Spirit. Now, anong gagawin ko? Natanggap ko itong message na ito about Jesus Christ. What shall we do? Ito yung sabi ng mga tao na nandun, yung 3,000, sabi nila, what shall we do? And then, Peter replied, ito po yung, nakita na po natin sa verses 38, ito po yung reply ni Peter dun sa what shall we do ng mga tao. Na-receive ko, ang ganda ng message. Si Jesus Christ nga talaga. Aming pinako, siya pala ang tagapagligtas. Siya pala ay anak ng Diyos. Ngayon, narinig ko ang iyong mensahe.
anong kailangan namin gawin para kami ay matawag ring Kristiyano, para kami matawag na followers of Christ. So ito yung sinabi ni Peter, repent and be baptized. Tinawag niya yung mga tao. Walang exclusivity. Lahat dito ay pwedeng makakuha ng salvation, pwede makakuha ng forgiveness of sin. Now, si Peter, nung siya ay tumayo doon, Peter invited the crowd, a call to repentance, kung tawagin natin sa modern times. A call to repentance, a call to repent. So repent. Sabi ni Peter, repent and be baptized. Sabi kasi nila, anong gagawin namin para namin masundan si Jesus Christ, for us to be followers of Jesus Christ? Sabi ni Peter, ang kailangan mong gawin is to repent. Repent. Hindi ka maaaring matawag na follower of Christ, hindi ka maaaring makasunod, makaharap kay Jesus Christ kung hindi mo tinatalikuran ang iyong old self, ang iyong sinner na path, o iyong sinner na pagkatao. Kailangan mong talikuran ang iyong old ways for you to follow Jesus Christ. And that is called repentance. Repentance is not just uttering forgiveness o pagpe-pray na ikaw humingi ng tawad. No, it's a change of mind. Ito ay change ng pagbago ng isip. Ito ay pagsunod muli sa ating Panginoon. Ito ang repentance na sinasabi ni Peter. Sorry, Paul ako ng Paul. Nahalata ko sino ang paborito. So ayun po. So kung babalikan natin sa simula, sa Acts 2, yung apostles gathered together, maaaring sila ay nanalangin, sila ay nagfe-fellowship, one in spirit, nag-aantay sa Holy Spirit. And now, meron na silang nasama na ini-invite nila, maka-fellowship kasama nila. Punta po tayo dun sa verse 42. Sabi na, ito po yung crowd, ito po yung mga taong na-move by the Holy Spirit. Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Now, na-receive nila yung message, yung gospel, kung sino nga ba si Jesus Christ. Now, they wanna know more, kaya nga nila tinanong kung paano sila makakasunod. They wanna know more. Sila ay thirsty, sila ay naghahanap ng pagkain sa kanilang espiritu. Kaya and then after that, ito na, sumunod-sunod na ang kanilang paglago. They were added to the church, yung number ng church, sila ay 3,000. Sabi doon, nagsimula sila ng panibagong buhay, devoting themselves sa teachings, sa mga preachings, sa breaking of bread, and to prayer. Dahil nakita nila yung works of the Holy Spirit, sila ay naniwala at ito ay kanilang tinanggap. Sabi doon, they continued steadfastly, sa ibang salin, fellowshipping. Yung fellowshipping po ay communion. Fellowshipping, it means to share in something. Naintindihan nila na yung sinabi ni Peter, na hindi lang sila magiging observer nung ginagawa nilang speaking of tongues, pag-heal. In-invite rin sila na maging partakers dun sa panibagong yugto kasama si Kristo. Now, yung early church po, ito pong early church, ang pagpe-pray o prayer po ay very important sa kanila. Ito ay done corporately, together, seen sa first part ng Acts 2. Ito rin po ay done individually. So, a prayer, ito po yung sentro ng kanilang Christian life sa Acts 2, yung early Christians. Sinasabi sa atin sa Acts 2 that yung mga new believers of Christ, they continued steadfastly, devoting, fellowshipping, and praying. No, tinawag sila upang i-follow si Jesus Christ. Ngayon,
Ngayon, sila na ay nagsimula ng panibago nilang buhay bilang Kristiyano, bilang followers of Christ by fellowshipping, worshiping together, and praying. Praying is very important dun sa time po nila, nung time na bumaba na po yung Holy Spirit. Ito yung kanilang easy access para makipag-communicate with God. If they want to devote, if they want to start a new life, accelerating ang kanilang faith, paglalago, very important po ang pagpapanalangin. Diba? Nung una kanina binanggit natin, in-invite sila to repent, to turn away from their past life and to turn to God. And turning to God every day by communicating with Jesus Christ through prayer. So yun po yung sinasabi po natin sa chapter na ito, that prayer is very important, demonstrated dun sa first part ng early church, that praying is important. Pag tayo mga Kristiyano ay nagpe-pray, one in spirit, gathered together, like the apostles, tayo ay nagda-demonstrate ng pagiging isang body of Christ. Pag tayo ay nagpe-pray together, communicating to God together with our brothers and sisters in Christ, tayo ay nagde-demonstrate ng isang powerful demonstration ng pagiging church, mabuting church, a body of Christ. So tonight po, as we continue with our service, alalahanin po natin na ating mga dapat ipanalangin at i-cherish po natin itong very important privilege na tayo ay mayroong isang family of believers. It's very important na meron tayong kasama pag tayo ay naglalakad sa ating Christian life. Be grateful sa ating mga katabi, ating mga prayer partners, ating kasama, manalangin. Sama natin sila, i-share natin ang ating burden. Tawagin natin sila bilang ating prayer partner tonight, no? So, ano man po yan ang ating mga prayer request, ito ay ating ilatag sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay mag-demonstrate ng isang body of Christ na nagfe-fellowship, praying together. So, ayun po. Tayo po ay manalangin. Father God, thank you po sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin this evening. Kayo po ang patuloy na kumatag po sa amin. Maraming salamat, Father God, for we can call ourselves believers na meron pong family, a family called ng inyo pong Holy Spirit. Kami po ay mamove, kami po ay inyo pong balutin ng inyong presensya, just like you did during the time of the apostles. Kami po ay inyo pong yakapin ng inyong presensya. Ano man po ang aming nasa puso't isipan, ito po ay, alam niyo po, you know our hearts and minds. Kaya po, ano man po ang aming desire, ito po inyo pong katagpuin. Maraming salamat, Father. In Jesus' name, amen.